iyong 12, mga negosyante tumatalima. Isang mag-aaral sinapian ng masamang espiritu sa lungsod ng Coronadal. At CSWD nagsagawa ng pagsasanay sa stress management at debriefing sa mga volunteers sa lungsod ng Tacoro. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Setyembre 9, taong 2023. Rice price ceiling sa bigas sa rehiyong 12, mga negosyante tumatalima. Narito ang ulat. Tumalima sa rice price ceiling ang halos lahat ng mga rice retailers sa lungsod ng Coronadal sa lalawigan ng South Cotabato at sa lungsod ng General Santos. Ayon kay DA12 Supervising Agriculturist Andy Ango, may mga natukoy na rin silang mga retailers na nagpatupad ng price cap sa bigas sa lungsod ng Kidapawan sa lalawigan ng Cotabato at lungsod ng Tacurong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ibig sabihin ito, ayon kay Ango, ibinebenta nila sa halagang 41 piso per kilogram ang regular milled rice at 45 piso per kilogram naman ang well-milled rice. Aminado naman si Ango na may mga retailers na humiling sana ng palugit sa pagpapatupad ng rice price ceiling. Ito ay dahil nakapag-angat na sila ng mas mahal na presyo ng bigas bago pa maipatupad ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Gayunpaman, ayon kay Ango, tutulungan ng pamahalaan ng mga rice retailers na apektado ng pagbaba sa presyo ng bigas. Sa ngayon, patuloy pa rin nagsasagawa ng information education campaign hinggil sa Executive Order No. 39. Ang DA12 katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. Isang mag-aaral sinapian ng masamang espiritu sa lungsod ng Coronadal. Narito ang ulat. Isinalaysay ng security guard ang pagtulong nila sa isang mag-aaral na di umano'y sinanipan ng masamang espiritu sa NDMU Complex, Alunan Avenue, lungsod ng Coronadal, pasado alas 11 ng gabi noong Lunes, ika-4 ng Setyembre kasalukuyang taon. Ayon sa gwardya, isang mag-aaral na si alias Tantan, nasa 20 taong gulang ang humingi ng saklolo
dahil may humahabol umano sa kanya pero wala naman itong nakita. Pinayuhan nito ang mag-aaral na magdasal sa Panginoon, ngunit nanigas ang katawan nito, natumba at bigla na lang nagwala. Dagdag ng gwardya, namumula ang mga mata, tumatawa at nagsasalita ng Latin sa nakakatakot na boses si Tantan. Kaya nilagyan niya ng bawang at asin ang katawan nito at pinahiran ng langis. Tumulong din ang isa pang gwardya at isang motorista para makontrol ang katawan ni Tantan dahil lumilipad di umano. Sinabi pa ng gwardya na makaraan ng isang oras, may lumabas na puting usok mula sa bibig nito. Hudyat di umano na umalis na ang masamang espiritu. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia, para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, CSWD nagsagawa ng pagsasanay sa stress management at debriefing sa mga volunteer sa lungsod ng Tacurong. May ulat ang ating kaibigang Pericles Apicus-Tignani. Nagsagawa ang City Social Welfare and Development Office sa pamamagitan ng Placement and Institutional Care Section ng 2 araw na pagsasanay na tinawag na Stress Management and Debriefing for Volunteers ng Psychological First Aider noong 18 hanggang 19 na Agosto kasalukuyang taon na ginanap sa Greenleaf Hotel sa lungsod ng General Santos. Ang pagsasanay ay sinaksihan mismo ni na Psyche M. Sucaldito, DPA, Executive Assistant Officer for Social Services, na kumatawan kay Tacurong City Mayor Honorable Joseph George L. Lechoncito, MD DPA, Charo B. Moico, RSW, RPM, SWO3, Pinuno ng Placement and Institutional Care Section, at Lloyd A. Dalaya, RPM, PhD na kinatawan mula sa Department of Education. Ang dumalo ay mga volunteer ng City Health Office and City Social Welfare and Development Office. Naging resource person si Framer Christy P. Melia na pinangunahan ng pagsasanay. Ang kanyang kakayahan at kaalaman na naging gabay sa mga dumalo sa mga pamamaraan na maging epektibo kung paano maibsan ang stress na nagdudulot ng hindi magandang pangyayari. Ang 2 araw na pagsasanay na kung saan ang mga dumalo ay nagkaroon ng karunungan kung paano malampasan ang stress at maging positibo. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay una, na dapat maunawaan ang stress, burnouts at mga pamamaraan. Kung paano ito masagot sa iba't ibang pamamaraan. Sa pamamagitan ng sapat na kaalaman, matulungan ang mga dumalo paano gawin kung sila ay nasa stress at matulungan na malampasan ito. Pangalawa, isang mahalagang aspeto sa pagsasanay ay magkaroon ng aktibidad at kaugalian na magkaroon ng maayos na pamumuhay para mapanatili ang kanyang kaayusan sa pag-iisip at nararamdaman. Pangatlo, ang stress debriefing ay isang mahalaga para sa psychological first aid na ang mga dumalo ay nagkaroon ng karanasan at pag-unawa sa kahalagahan ng maayos na stress debriefing. Ang inisyatibong ito na layunin ay matulungan ng mga volunteer na magkaroon ng sapat na kakayahan at stratehiya sa pangangailangan ng psychological na suporta sa panahon ng matinding problema. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia, para sa Soxergen Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.